kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa Gensan? Ilan na po ang official count ng casualty natin, ng mga sugatan at hanggang ngayon ay hinahanap pa rin? Okay, as of 5 p.m. kahapon, no, ang casualties natin or fatalities na matay, 17 po. And then ang ating injured, 94 po ang admitted, and then 569 ang outpatient or hindi na-admit. And then as to missing person, isa na lamang po. Ito pong one missing person, sa ang area po ito? Sa Barangay San Jose po. Oo. Sir, karamihan po dito sa 17 na namatay dahil po sa lindol, saang mga barangay po ito pinakaapektado? Sa Barangay Kalumpang po at saka sa Barangay Bawing o parang Samber ata. Opo. Oo. Ito po mga barangay, ano po ulit na nabanggit ninyo, ano po yung nangyari? Ano po ba? Gumuho yung bahay, nagkaroon ng landslide, paano po? Merong nalunod at merong nadaganan po. At sa ngayon po ba itong rescue operations ay tuloy pa rin dyan po sa Barangay San Jose o meron pang ibang mga barangay na hanggang ngayon ay may rescue operations pa rin? So far, ito po ang naiulat na missing person, one person na lang, and that's from Barangay San Jose. Mm-hmm. Sir, kamusta po ang linya ng kuryente natin, tubig, maging komunikasyon? As to linya ng kuryente, mga 95% na po na ibabalik ang linya ng kuryente, ang tubig, mga nasa 90% po. Pagkatapos po yung inyo pong communication line, ito po mga telcos natin. Ang communication line, pero may mga time na mahina din talaga. Opo. Kumbaga, ipaputol-putol pa rin po yung linya. Opo. Oo. Sir, may assessment na po ba tayo dito sa damage na inilikha po nitong lindol? Ilan po yung mga partially and totally damaged infrastructures po natin? Ganun na rin sa mga kalsada at sa mga tulay na naapektuhan? So infrastructure, yung mga ating mga gusali, 77 yun na mga building, pero ongoing pa po ang assessment ng ating City Engineering Office at saka ng Office of the Building Official. Pero on my what do you call this, on my visual assessment, merong mga totally collapsed na mga buildings po. Saan po itong binabanggit ninyo na totally collapsed buildings? Yung to me, yung dalawang food chain, and then yun. Yung To my visual assessment kasi ang makakapagsabi lang po talaga kung totally or partially collapse is the Office of the Building Official and the City Engineering Office. What I am saying is my personal visual assessment. Oo, yes, we understand po. Sir, kamusta po yung mga eskwelahan natin that are damaged? At ano daw pong balita, gaano pa katagal na wala pong, na may class suspension po dyan sa Gensan? Up to this moment, wala pa pong deklarasyon kung kailan babalik ang klase, but rest assured, makikipag-coordinate po ang local government units sa DepEd at saka sa Commission on Higher Education. Pero po yung ating government offices, may pasok na po ba ngayon? Ang ating government offices as of Tuesday and Wednesday, up to this moment, may order na po si City Mayor Pacquiao, especially yung mga frontline services, frontliners na kailangan nandyan talaga. Ilan po ang total affected individuals and families dyan po sa Gensan? As to affected families, no, 6,724 families po ang affected ng nagdaang lindol. And we're talking about how many people, sir? Approximately 18,000 plus. 18,000 na mga individual dyan po sa Gensan pa lang ang apektado. Sir, ilan pa po ngayon ang nasa mga evacuation center at saan pong barangay ang may pinakamarami na kinakanlong na mga bakwit po sa ngayon? For now, wala na po doon sa mga evacuation center or doon sa open spaces. Open spaces po ang tawag na may mga tent. Parang nung mga Martes or Wednesday, nagsipag-uwian na po sila kasi na-check na ang kanilang mga kanyang tahanan. Oh, so safe Pero na po, pinayagan na. Ang pagbibigay ng rasyon ay pinapadaan sa mga barangay
dahil natapos sila matapos na silang ma-assess ng City Social Welfare and Development Office. Oo, so at least ngayon nga po, sabi nyo, nakabalik na po dahil safe na para bumalik itong mga residente sa kanilang tahanan. Lahat po ng mga barangay wala ng open tent sa ngayon? Standby pa rin ang mga open spaces ng kani-kaniyang barangay dahil kahit papano may mga nararamdaman pa rin up to this moment ng aftershock po. Oo, sir. And of course, family food pack na distribution ay house-to-house po ang mechanism. House-to-house mechanism, hinahatid ng barangay. So far, okay naman po itong supply natin para dito sa mga residente na apektado? So far, okay, pero kailangan pa rin ng tulong. Oo, ano pong tulong ang kailangan pa ng mga kababayan natin dyan sa Jensan? As per Ma'am Jen Bidanes kahapon, ang City Social Welfare and Development Officer, food packs, tents, tubig, of course. So yun pa rin po ang kinakailangan. Tubig, mga pangunahing pangangailangan. Yung po bang ibang mga establishmento natin, halimbawa mga malls, grocery, open na po ba? Back to business as usual na po ba yung iba dyan sa ngayon? Meron lamang open na mga supermarket ang Robinson at Gaisano. And kaya naman po nila i-cater yung may mga iba. At may mga iba-iba ding, like for example, maraming closed pa rin so far na mga supermarket po. Oo, so mas marami pa rin po ang close ngayon. But ang public market, Jensen Public Market, operational naman. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.